And also guys, paki-subscribe na rin at paki-follow itong Don Mar TV kung hindi ka pa nakasubscribe. Kasi kung mag-subscribe kayo, lagi po kayong updated sa ating mga at ma-notify yung cellphone ninyo kung meron tayong breaking news. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Don Mar TV. Ayan, subscribe sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Ayan, kino-question nga itong Tingog Party List. Bakit po? Mayong pagbiyahe, Sir Don Mar, safe travels. Ayan, Nanay Nita, yung ating moderator. Kino-question ngayon itong Tingog Party List. Bakit kayo kasali dyan sa kasunduan ng DBM at itong PhilHealth? Okay? Oo, Bisaya ako. Sino to? Si Jollibee Pacquiao. Opo, Bisaya ka, Sir Don Mar. Yes, Bisaya po ako. So, yun nga, no? Dapat nating tanungin itong Tingog Party List. Ano ang papel nila dyan sa kasunduan ng DBM at PhilHealth? Alam naman natin itong PhilHealth natin, may issue naman ito, di ba? Tinatanong ito ng taong bayan na saan napunta yung kailaki-laking budget ng PhilHealth. At usap-usapan rin, no? Nakakuha tayo ng information kay Attorney Harry Roque na ang sobrang laking budget ng PhilHealth ay kinukuha ito o binabawasan para raw ilagay sa mga unprogrammed funds. Ayan, si Migs Duhina, yung ating secretary. Rainier Miranda, welcome. Blue M, mega love shoutout. Ayan. So, ayan, nalulungkot po tayo dyan sa nangyari po sa PhilHealth kasi dapat pong managot ang ating gobyerno dyan. Dapat nga sanang ipapaliwanag nila yan sa atin. Pero ngayon, marami pong mga nagsasabi na bawal po itong ginawa ng Tingog Party List sa yan ang tanong anong papel nyo dyan? Kasi alam naman natin kapag party list, di ba? Kung party list kayo, syempre kung sasali kayo sa mga ahensya ng gobyerno, sa mga kasunduan, hindi po yan maiiwasan na mag-isip ang taong bayan na may pamumulitika na naman na behind this. Di ba? Hindi ibig sabihin na kayo po ay nasa posisyon ngayon. Si Martin Romualdez po ay House Speaker, no? Tapos meron kang party list, kaya mo nang pumapel sa mga kasunduan ng mga ahensya ng gobyerno. Hindi dapat yan. Para sa atin, bawal yan. Bawal yan kasi this is very unfair sa mga ibang mga party list rin. Ang daming party list sa Pilipinas. Tapos kayo lang yung party list na nakikialam sa ahensya ng gobyerno. Hindi dapat yan. Anong papel nyo dyan? So ako sa tingin ko, in my opinion, pang-aabuso ito sa power Kasi si Martin Romualdez ay House Speaker, kayang-kaya niya lang i-manipulate itong PhilHealth at saka yung DBM. 'Di ba? So dapat mong sagutin ito, Martin Romualdez. Ano ang papel niyo diyan sa kasunduan ng PhilHealth at itong DBM? Balita ko nga ito raw mga local government unit, no? Itong mga local government natin. Ang plano raw is itong kasunduan raw na ito ay pwede pong mangutang itong mga local government unit natin sa DBM, okay? Kung ano-anong utang na naman 'yan na uutangin ng local government para raw makatulong. Para sa akin, bakit kailangan pa yung Tingog Party List na yan? Anong papel nyo? Para naman na magmukhang may naitulong itong Tingog Party List.
Di ba? Alam naman natin itong Tingog Party List, ano lang ito naki-credit lang itong Tingog Party List sa pera ng taong bayan. O, totoo yan. Ha? Naki-credit lang kayo. Ngayon naman, ang pautot nila, ang mga local government raw, yung mga munisipyo natin, yung mga mayors, pwede raw silang umutang dito sa DBM kung ano ang mga kailangan nila. I think this is for the healthcare or mga usaping pang kalusugan, no? O sa PhilHealth, kasi kasama yung PhilHealth So pwedeng mangutang. Pero okay yan, wala tayong problema dyan kung itong DBM at PhilHealth ay may kasunduan. Bakit pa isali yung Tingog Party List na yan? Ako, analysis ko dyan dahil malapit na ang eleksyon, gusto nilang magpapapil dito para sabihin ng taong bayan, grabe yung Tingog Party List, tumutulong sa taong bayan. Kung hindi, nagki-credit grab lang kayo. Kasi budget to ito ng Pilipinas budget to ng taong bayan, pera ito ng taong bayan, tapos ginamit na sumasali kayo rito. Bawal yan Any party list na maki-involve sa mga kasunduan sa gobyerno, sa mga ahensya, bawal yan. Correct me if I'm wrong, is nakasaad yan sa batas natin na para hindi po maging malisya, iwas malisya, iwas na kung ano-anong mga issue, dapat ang party list po ay hindi po mangingialam sa gobyerno. Di ba? Whether yung party list nyo ay merong nakaupo na mga government officials, wala pong kinalaman ang mga party list na ma-involve sa mga kasunduan na yan. Especially when it involves money. Okay? Hindi po dapat yan yung taong bayan, magagalit yung taong bayan dyan Baka isipin ng taong bayan, baka kukurakutin na naman ganyan, di ba? Hindi na yun maiiwasan magtanong. Sabi ni Arnolfo Cabonilas, ay sir, uso na yan ngayon, mag-asawa sa politika. Di mo ba alam? Daming mga bayan dyan, mayor ang hindi mo naintindihan yung topic natin, Arnolfo Cabonilas. Ami Cabrera, ayan. Bakit si Ami Cabrera, Bakit nawala yung jacket mo dyan? Tony Boy TV, good evening, Donmar. Ayan. Yun lang ang tanong natin. It's very unfair on the part sa mga ibang party list. Dahil House Speaker si Martin Romualdez, kaya na niyang gumawa ng mga ganito. Hindi po dapat yan Di ba? Yan po ang binalita ngayon ng mainstream media. Dapat tayong taong bayan dyan, magrereklamo tayo dyan. Di ba? Hindi po dapat yan Good PM po, watching always from Israel. Alma Valdez. Ayan. Ito pa yung ibang mga balita ngayon. Di ba kung mapapansin nyo, nag-hearing ngayon ang House of Representatives itong TUWADCOM. Tapos hindi pa rin sila natapos dito sa pag-hearing kay VP Sara dito sa confidential funds. Still, ang kanilang mga iniimbestigahan doon ay yung confidential funds si VP Sara kung paano ginasta. Berna Magno, hello Sir Donmar TV. Hello po, yung ating moderator. So, nung napansin ko, yung nakita ko yung hearing na yun, may portion doon na itong si Franz Castro nanlumo na naman. Parang halos iiyak si Franz Castro sa hearing kanina. Alam niyo ba kung bakit? Pinagpipilitan niya itong impeachment ni VP Sara. Sabi niya kay Chihuahua, Congressman Chua, sabi niya kay Congressman Chua,
nasayang raw yung mga investigation nila. Merciful Alferez, Mayor ng mga moderator, shout out po sa inyo. Teodoro Hesionova, full support VP Sara Duterte. Ayan. Nasasayangan raw itong si Franz Castro dito sa sa ginagawa nilang hearing sa Tuwadcom, yung mga confidential funds, yung mga trabahante ni VP Sara na involved sa mga nag-issue ng mga kung ano-anong mga ikanasta na useless raw, sabi ni Franz Castro. Tapos dismayado, nanlumo si Castro, halos iiyak siya dito kasi napapansin ni Franz Castro na itong House of Representatives, itong mga kongresista ni Tambaluslos Romualdez, parang wala na silang gana dito sa impeachment ni VP Sara. Okay? Kasi itong si Franz Castro ngayon, nagpapakalap itong si Franz Castro ng pirma ng mga House of Representatives para po sa ganun, kung aabot ng 1/3 yung boto, direkta na yan pupunta doon sa Senado yung impeachment complaint. Okay? So yun po. Pero parang duda lang ako dito in my own analysis. Duda ako na parang hindi siguro aabot ng 1/3 yung pirma na ma-impeach itong si VP Sara sa Kongreso. Alam niyo ba kung bakit? Siguro may change of plan itong si Tambaluslos change of plan kasi nag-announce na nga si Baby M na ayaw niya ng impeachment, 'di ba? At na-trigger pa sila dito sa shocking na announcement ng Iglesia ni Cristo na pati itong Iglesia ni Cristo ayaw po itong niluluto na impeachment kay VP Sara. So ibig sabihin, kung ayaw ng Iglesia ni Cristo, hindi parang mapipilitan itong si PBBM na panindigan niya yung sinabi niya na he is not for impeachment kasi it will not do good to our country raw. Di ba? So ngayon, syempre, narinig ng Kongreso, narinig ni Martin Romualdez yung sinabi ni PBBM at alam rin nila kung anong ginawa ng Iglesia ni Cristo. Siguro merong utos galing kay Martin Romualdez na ipagpaliban muna ang impeachment o hindi na lang ituloy itong impeachment complaint na ito. O di syempre si Castro, ito si Castro? Maiiyak si Castro dito. Nanlumo at dismayado si Castro dito. Kasi itong Makabayan Black headed by Franz Castro, sila yung nangunguna dito na magreklamo dito sa confidential funds ni VP Sara. Sinimula nila ito sinabayan lang sila ni Romualdez dito. Tapos heto lang ang mangyari Ang taas na nang umabot itong reklamong ito dati na si Franz Castro ang unang nagsabi sa mga impeachment na ito for how many months nang nagdaan. Pero parang nawala lang na parang bula itong 'di ba? 'Di ba meron pa nga silang mga trending na kumakalat na issue na meron silang script. Ngayon parang ayaw na ng parang ayaw na ng Kongreso. Kasi takot sila sa ginawa ng Iglesia ni Cristo At isa pa, baka pinagsabihan rin itong si Tambaluslos ni PBBM. Huwag nyo nang ituloy yan. Masisira lang tayo dyan. Talagang masisira kayo. Di ba? Talagang masisira kayo kasi po, hindi nyo na inisip na itong si VP Sara ay may 32 million na supporters. Okay? Magagalit yun Di ba? So, sa tingin ko, na-realize ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez na mali yung move nila. Okay?
Oh, bakit alam na nangyari yan? Eh, updated ako eh. Malora Iskot eh. Updated ako eh. Lagi akong, ito yung trabaho ko. Kaya alam ko. Okay? No, sabi ni Trends Place 32 million. Ako pa yung fake. Eh, masasaktan kayo every time na sasabihin namin 32 million. Balikan mo na lang. Ha? Or wag ka na lang manood dito kasi kagaya ka rin ni Castro, iiyak ka eh. Ayan, sabi ni Trisha Jane, safe flight, Donmar TV watching from Hong Kong. Ayan. So, ganyan po ang kaganapan ngayon, guys. No? Para sa akin, no, nakakahiya itong gobyernong ito eh. Nakakahiya po kasi itong mga government officials natin mukhang inaabuso na nila ang kanilang posisyon. Oh, nako, nakakaalarma yan ha. Ang tingog party list ha, isang party list ha. Nangingialam sa mga kasunduan ng ahensya ng gobyerno, nakakaalarma yan. That means to say na itong grupong ito, itong tingog party list na ito, kontrolado ni Martin Romualdez at kilala naman natin itong si Martin Romualdez. May pangarap itong maging presidente ng Pilipinas. Alam yan ni VP Sara. Oh. Alam nyo, yung tingog party list na yan, ginagamit nila ito, di ba? Oh, pilit nga nilang idikit ang tingog party list sa mga ayuda na ibinibigay ng gobyernong ito. Sabi ko, yung mga ayuda-ayuda na yan, hindi naman yan sa tingog party list at hindi naman yan kay Martin Romualdez. At kung sino mang yung nakinabang sa credit na yan, hindi yan sa kanila. Pera yan ng taong bayan. As I always said ha, lagi ko itong pinapaalala sa inyo taong bayan na wala pong bansa na umunlad dahil sa ayuda. Pero meron pong bansang umunlad dahil po sa mga infrastructures na ginawa kagaya ng the former administration, no? Ang administrasyon po ni Tatay Digong. Yun lang ang masasabi ko. Kung ayuda tayo ng ayuda, wala na. Palamunin na tayo dito lahat at hindi na aasenso yung bayan natin. Kung meron tayong gobyerno na laging gumagawa ng trabaho, nagtatayo ng mga infrastructures, nagtatayo ng mga ilan nating mga factories, mga bridges, mga buildings na relevant sa ikauunlad ng ekonomiya natin, yun po ang tamang leader. Hindi kagaya nitong leader natin ngayon na si Bangag, hindi na nirerespeto ng mga world leaders natin. Hindi siya nirerespeto. Alam nyo, sa totoo lang, no? Ang pagrespeto po ng isang presidente ng bansa, nakasalalay yan sa ginagawa ng presidente. Kung ang ginagawa ng presidente natin ay maganda, mahal ka ng taong bayan, pati yung mga world leaders, mamahalin ka niyan at irespeto ka niyan. Take for an example, si former President Duterte, minamahal siya ng taong bayan at that time. Umunlad yung bansang Pilipinas. So kung itong si former President Duterte ay mag-ikot sa buong bansa, talagang tinatangkilik siya, para siyang rockstar. Si Putin nga hangang-hanga kay Tatay Digong. Si President Donald Trump, idol niya itong si Tatay Digong. Di ba? Bless Nenny Vlogs, hello Donmar, watching live from Hong Kong, yung ating moderator. Ma'am Cheroy, hello po. Yan, sabi ni Ma'am Cheroy, tama po. Kailangan may gawa at paninindigan sa bawat isang kilos ng isang bibigyan ng mandato. Paano yan? Paano yan? Medyo hindi na po taong bayan ang kanilang pinagsiserbisyuhan. Ang ginagawa nila, alam niyo sa totoo lang, no? Ang ginagawa nila, ginamit nila ang kanilang power bilang House of Representatives, bilang presidente ng Pilipinas,
sa kanilang mga pansariling interest. Ano ba yung pansariling interest nila? To have more connections. Kung mapapansin nyo ha, tuwang-tuwa itong si Kokak ngayon na marami siyang mga connection. Alam nyo, ito lang yung payo ko sa mga government officials natin ha. Alam nyo, ang pundasyon po ng pagiging magaling na government official, ang pundasyon yan is ipakita nyo sa taong bayan na sila yung uunahin nyo sa lahat ng problema. Kasi kung hindi po yan mararamdaman ng taong bayan, you will end up losing in the next election. Kita ko nga yung si Bongbong Marcos, I think nangyari yan kahapon o last Saturday siguro yun, nung merong parang I think it is a Christmas party inside the Malacanang, no, na meron po doon invited yung mga batang Pilipino doon. Mga bata, merong mga bata nagpa-party na doon, no. So ako it's a good basta party involving sa ating mga bata, nating taong bayan, no, kasi kailangan naman talaga ipa-experience natin sa mga bata, no, batang Pilipino, ang kahulugan ng Pasko, no. Dapat natin ipa-experience yan. Ako, good job Mr. President na meron kang mga programang ganyan. Pero ako, dapat nilahat mo na buong Pilipinas. Bakit sa Malacanang lang, di ba? At nakita ko doon sa video na yung mga batang Pilipino doon gustong mayakap si BBM, gustong makipagkamay sa presidente natin. Yung mga bata ha, mga bata, parang walang gana si Bongbong Marcos. Parang wala siyang gana. Parang ayaw niyang mahawakan ang mga bata. Ini-ignore lang niya. May video yan. I think makita yan sa sa RTVM. Ayun, nakikita talaga mayroong mga vloggers na na-capture nila yung nag-vlog. Binabaliwala yung mga bata. So this only shows na itong karakter po ni Bongbong Marcos, hindi po siya yung karakter na tipo na kagaya ni former President Duterte na hahalikan talaga yung mga bata, di ba? Ibang-iba talaga si Tatay Digong at si PBBM, kasi si PBBM maarte, halos ayaw ngang humawak sa taong bayan. Pero si Tatay Digong, no, grabe kung humawak, wala yang paki. Hahalik pa yan sa mga babae, hahalik pa yan sa mga minamalisya pa nila yung paghahalik. Hinahalikan po ang flag ng Pilipinas, hinahalikan po yung mga bata na may sakit, no, may cancer. Di ba? Sabi ni Teresita Oliveros, hipokrito kasi si BBM, like Liza Tanas na mata pobre. Tuwad NPA committee. Yan, di ba? So, yan ay nakakadismaya po sa taong bayan na meron tayong presidente na ganyan. Walang puso. Sorry sa aking words na ginamit ha, na walang puso. Pasensya ka na ha, Bongbong Marcos. Yun naman kasi ang nakikita namin sa iyo Yun ang na-observe namin. Wala kang paki talaga, wala kang tunay na pagmamahal sa kapwa natin Pilipino. Okay? So yun lang po ang ating comment natin dyan ha. Mag-comment po kayo ha. Anong masasabi nyo sa ginawa ng Tingog Party List ni Martin Romualdez na nangingialam dito sa kasunduan ng PhilHealth at sa DBM.